Bigla naman nata yung desisyon ni Mang Dado. Bakit nyo kailangan umalis dito? Natanong ko na rin yan sa kanya. Iniisip lang daw niya yung kapakanan ko. Dahil sa mga nangyari sa akin na nakulong ako at na-involve sa gulo. Gusto niya akong ilayo at protektahan. Teka lang. Pero yun ba talaga yung tamang solusyon? Iniwan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo? Siyempre, kung ako yung magdedesisyon, Xavier, ayoko. Naging mabuting kaibigan ka rin sa akin, kaya isa ka rin sa manimiss ko kapag tumuloy kami ni tatay. Hindi na ba talaga magbabago desisyon ng Mang Dado? Baka mamaya, nabigla lang siya sa mga nangyari. Pinagtatakaan ko lang. Parang bigla-bigla na lang siya nagdesisyon nang hindi man lang ako tinatanong. Kahit gusto ko siyang suwayin o ipaglaban yung gusto ko, hindi ko magagawa yun. Mahal ko si tatay at pipilitin kong intindihin kung ano man ang gusto niyang mangyari. Kahit mahirap para sa akin, tatanggapin ko. Alam ko naman na wala siyang gagawin para ikakapahama ko eh. Sana lang tama yung magiging desisyon niya. Ano? Ibebenta mo tong bahay at lupa mo, Dado? Basta baby, kung meron kang kakilala interesado, sabihin mo na lang sa akin, ha? Kailangan din kasi namin ng pera para kapagsimula ng bagong buhay sa Bicol. Naintindihan ko naman eh. Kung gusto mong iliw si Princess dito. Pero, hindi ba naintindihan ko na magiging resulta na sa kanya? May hirapan siya. Ikaw na nga nagsabi. Tinanggap niya yung desisyon mo. Kasi ayaw kanyang suwayin. Pero, yun ba makakabuti para sa bata? Yun ba ang gusto ni Princess para sa sarili niya? Alam ko namang hindi. Pero basta sa kaligtasan niya, lahat titiisin ko. Dado, baka naman ginagawa mo lang to para sa sarili mo. Bigla-bigla desisyon mo, ah. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Naks naman, Kuya Pusoy. Sigurado pa kayo, libre mo to. Oo naman. Ba't ayaw nyo ba? Siyempre, pambawi ko to sa inyo sa lahat ng tulong na ginawa nyo para makalabas ako ng kulungan. Pati Princess, pambawi ko na rin to sa'yo sa lahat ng mga nagawa ko. At isa pa, meron na akong bagong trabaho. Magsisimula na ako sa Makalawa. Oo, magiging cook na ako, ha? Wow! Isang karinderya dyan sa kabilang barangay. Oo, pumunta kayo, ha? Siyempre, namin yan. Uy, cheers, cheers! Cheers! Masaya po ako para sa inyo, Kuya Pusoy. Ito na yung simula ng next chapter ng buhay niyo. Ay, salamat. Parang si Princess, mag-uumpisa na rin ang bagong buhay niya sa Bicol. Aalis ka? Yan ang naging desisyon ni tatay. Pero habang nag-aantay, itutuloy ko muna yung pag-aaral ko dito habang naghahanap pa kami ng mililipatan sa Bicol. Mamimiss ko kayo. Ay, naku, mamimiss ka rin namin talaga, Princess. Alam mo, nakakagulat sa Serdado, ha? Malay mo, it's a prank! Diba, gaya ng ginawa ni Justin. Pati nung mahaderang si Libby na yun. Uy, Oh, may matinong dahilan naman yun sa akin, kaya nga kayo nakalabas eh. oo nga pala. Pero yung kay Libby, hindi pa rin talaga nagsisikin sa utak ko. Nakaya niyang gumawa ng ganun. Kilala ko si Libby. She may be stubborn, mataray at times. Pero yung gumawa ng ganun, ng pakulong ng tao, sobra naman yata yun. Unless may nagutos sa kanya na gawin yun. Ako naniniwala ako. May kasabwat yun. Paano niyo po nasabi, Kuya Pusoy? Eh, bakit naman ako pipilitin ng mga polis, di ba? At talagang ikaw talagang ituro ko. Kasi nga, yun ang motibo ng peking kidnapping na yan. Na talagang ituro ka at maprosahan ka, Princess. Di kayang gawin ni Libby mag-isa yun. Sigurado ako may kasabwat yun na tumulong sa kanya.